Ngayong araw mga guys, may umorder nga po pala ulit sa atin ng pastilog with Shanghai na 25 peraso at pinafood trip niya nga ulit to dito sa mga player ng Binangonan Lake Hounds. Buenas talaga itong mga player ng Binangonan Lake Hounds, lagi nilang may nag-i-sponsor sa kanila ng food trip. Buti na lang sa akin sila umo-order ng kanilang food trip, kaya medyo tubo na tayo dito, medyo lugi pa. Kaya inayos ko na nga din dito yung mga order nilang food trip sa atin para ma-deliver na nga natin to sa may Binangonan Plaza dahil baka patapos na nga yung training nila. Kaya pagkadating ko dito sa may Binangonan Plaza ay nagugutom na daw sila, kaya tamang food trip na sila dito. Ayun o, tamang papawis, sabay pa food trip naman pagkatapos ng training. Kaso lang may nawawalan daw ng cellphone, nawawala daw yung iPhone 15 ni Idol Didik, nanakaw pa ata. Kaya kung wala kayong ginagawa, isamahan nyo muna kami dito sa aming trip. Let's go! So, ayun po, umorder nga po pala sa atin si Daddy Ogie ng 25 peraso nitong pastilog with Shanghai at ipapafood trip nga daw niya to sa mga player ng Binangonan Lake Hounds. Kaya naibalot ko na nga to sa plastic para madala na nga namin yan sa may Binangonan Plaza dahil baka patapos na yung ensayo ng Binangonan Lake Hounds dun. Kailangan daw bago matapos yung ensayo, nadala na natin to. Kaya pagdating namin sa may Binangonan Plaza ni Germany ay sakto lang yung dating namin dito dahil hindi pa naman tapos yung training nila. Kaya tamang ensayo lang sila dito dahil malapit na silang magkaroon ng laro dun sa may sinalihan nilang bagong liga sa may Marikina. Kaya thank you po muna kay Daddy Ogie sa pag-order sa atin ng pastilog. Talagang pochem. At sa darating na Sabado, meron na nga laro itong Binangonan Lake Hounds dun sa may sinalihan nila sa may Marikina. First game nga nila yun sa may Sabado, 4 PM. Kaya pag gusto nyo sumuporta sa kanila, manood na lang kayo. Pero pag ayaw nyo sumuporta, edi wag na lang kayo manood. Ganun lang yun. Pero kitang-kita nyo naman kung paano pinaghahandaan nitong mga player ng Binangonan Lake Hounds yung liga na sinalihan nila dun sa may Marikina dahil malalakas daw yung kalaban nila dun. Small ball lineup lang daw sila, sabi ni Coach J Motovlog, kaya kailangan matutulin sila dun, bawal babagal dun, kailangan mabibilis. Syempre undersize ka na nga tapos mabagal ka pa. Pag ganun daw, umuwi ka na lang sa inyo, maglulu ka na lang. Kaya pinapraktis na nga nila dito yung kanilang depensa, mukhang magpo-full court trap ang Binangonan Lake Hounds. Kaso lang gagana kaya yung ginagawa nilang trap defense mamaya dun sa kumuha ng cellphone ni Didik, mahuhuli ba nila o hindi? Kaya tamang inom lang ng tubig dyan si Kuya Bren, mukhang pagod na siya sa training. Sabay nagpapakitang gilas pa sa atin dyan si Idol Didik. Ito yung mga bago yung sakuna bago mawala yung iPhone 15 niya. Maganda pa yung nilalaro niya dyan, nakaka-smile pa nga siya dyan. Sabay nagpakitang gilas na nga din dyan si Kurt Au-Au. Ayan biglang tumira sa 3 points, may sumabay pa, may foul pa nga yun hindi lang hinatulan ng ating referee. Wala kasi silang baong na referee, pero kung may referee hatulan ng foul basket yun. At hindi pa nga tapos magpakitang gilas dyan si Kurt Au-Au, dumere-derecho kanan na kinaliwa pa, pinanis niya lang dun si Palawan. Sabay dinilaan pa nga niya yun pagka-shoot niya nung layup. Sabi niya ang tangkad-tangkad mo para kang kawayan, pero nile-layapan lang kita ng harap-harapan. At mukhang na-scout pa nga siya dun nung mga nanonood sa kanila, kaya mukhang dadaling siya dito sa magandang university. Sabay nakashoot pa si Daday ng isang pull-up jumper, ilista mo na yun. Kaya pagkatapos ng training nila, tinawag na sila lahat dito ni Coach J Motovlog. Kakausapin muna silang lahat at i-review daw nila yung kanilang mga gagawin na play. At habang nanonood kami dyan, bigla pa may nanggugulpi sa akin dito sa may tagiliran ko. Bigla na lang ako pinagsusuntok dyan ni Germany dahil tawa siya ng tawa. Pwede naman siyang tumawa na lang ng tumawa, hindi yung nanununtok pa habang tumatawa. Aray ko. Kaya pagkatapos nila mag-usap-usap ay mukhang nagugutom na sila lahat, pero nakaredy na naman dito yung food trip nila kukuwain na lang nila yan isa-isa. Kaso lang bandami pa talaga nilang mga pa-style dito, tapos na yung ensayo kung ano na pa ginagawang style. Pero joke lang, nagsasalita pala si Daddy kaya pala sila nasa gitna dyan. Pero itong mga to naman, mga hindi naman nakikinig. Magagaling lang pagka food trip sa Inasal, saka lang mga nakikinig yung mga yan. Kaya magpe-pray muna silang lahat dyan, pakinggan muna natin sila. Ensayo! 1, 2, 3, Binangonan! Let's go! At
At sa wakas natapos na din yung mga pa-style nila dito. Makaka-food trip na sila ng pastilog with Shanghai. Kaya maya-maya lang ay pinagbibigyan na nga sila isa-isa ni Don Amo para meron na nga daw sila mga food trip. Kaso lang habang nagpo-food trip sila dito ay hindi na mapakali si Idol Didik. Yung pala nawawala na yung kanyang iPhone 15. Kaya hinahanap niya dahil pinatong lang naman daw niya yun sa may upuan, bigla na lang nawala. Kaya habang yung mga kakampi niya dito busy sa pagkain, si Idol Didik naman ay parang hindi makalunok ng kanin. Mawala ba naman yung kakabili mo lang na cellphone tapos iPhone 15 pa, aray ko. Okay lang sana kung mga cherry mobile lang kahit hindi nyo nahagilapin yung kumuha para maibalik yung cellphone, okay lang sa kanya na yun, basta cherry mobile lang. Kaso iPhone 15 yung kinuha at dito lang niya kinuha yan sa may ilalim ng upuan na pinag-uupuan nila, kaya hindi namin naramdaman yung kumuha. Siguro gumapang siya sa may ilalim ng upuan, sabay kinuha niya yung cellphone, sabay alis na, pochem. Pumunta ka sa Binangonan Plaza nang walang wala, pag uwi mo naka iPhone 15 ka na ay talagang jackpot. At hindi na nga nila makita talaga yung cellphone dito ni Idol Didik. Kahit saan namin tignan, hindi na namin mahanap. Hindi naman mawawala ang isang bagay pagka walang kumuha. Matik yun, merong kumuha kaya nawala. Buti na lang malupit si Detective Conan, Coach Jemoto Vlog, at natuntun kaagad nila yung kumuha ng cellphone ni Idol Didik. Kaya ipapasilip ko sa inyo kung sino ba yung kumuha ng cellphone ni Idol Didik na iPhone 15. Ito nga po pala siya guys. At mukhang pinapalegit check pa niya kung tunay ba na iPhone yung nakuha niya, kaya pinapakita niya to kay kuya. Ayan o, bigla niyang pinlex, quality daw, iPhone 15, bagong bago, hindi pa masyado nagagamit, nadukwang kagad, pochem. Malupit din dumiskarte si tropa, biruin mo sa Binangonan Plaza kinuha yung cellphone tapos nagpa-cash out sa may Taytay na. Kaya wag niyong tutularan yung mga ganitong tao, lumaban na lang kayo ng para sa buhay, mas ibebless pa kayo ni God. Kaysa yung ganyan, nakukuha kayo ng gamit na hindi naman sa inyo, hindi nyo ba alam, malakas ang karma niyan pag ganyan. Pinuyat pa daw sila neto ni Idol, sabi daw iiwan daw sa Binangonan Plaza yung cellphone, hindi naman iniwan, inaabangan tuloy nila lahat. Nanggigil na tuloy si Kuya Bren sa sobrang tagal ni Idol. Kaya kinaumagahan ay pinuntahan kaagad nila Detective Coach Jemoto Vlog yung kumuha ng cellphone ni Didik dito sa may Tikling. Ano, grabe yung mga tindigan ni Coach Jemoto Vlog, parang detective talaga. At dahil malupit nga si Coach Jemoto Vlog, nahuli na kaagad yung kumuha ng cellphone. Kaya sa mga player dyan ng Binangonan Lake Hounds, maging lesson na sana sa inyo to. Huwag kayo basta-basta mag-iiwan ng mga gamit dyan sa inuupuan nyo. Itago nyo na lang sa mas safe na lugar para hindi na mangyari ulit yung mga ganyang aberya. Buti na lang talaga malupit si Detective Coach Jemoto Vlog sa kasi Ate Kate, kaya nakuha kagad nila. Kaya yun lang mga guys, maraming salamat nga po pala sa walang sawang pagsuporta at sa palaging panonood. I-follow nyo na si Ninin Vlogs para sa mga susunod pang vlogs. Mag-ingat po kayo palagi. Bye bye yo!